guys, this is me again, Steve Singson, your property expert. We are now here at Aberdeen Estates, New Valley, one of the most luxurious development ni Avida Land inside New Valley. And ngayon, makikita natin ang ating house model which is Erin, and papasukin natin yung ating bare and dressed up para makita nyo kung gaano kaganda yung in-offer naming house and lot dito sa New Valley. But before we do it, let's have a quick drive tour para makita lang natin yung developments na ginagawa sa loob, kung ano yung may enjoy mo before tayo magpunta sa Aberdeen Estates, New Valley. Yun guys, we will be having another drive tour again, para makita nyo lang yung mga developments inside New Valley. Sa mga first timers natin dyan, ito yung short drive tour natin. But for you to have the intensive one, we have our first video na ipapost ko yung link sa baba. New Valley is the largest development of Ayala land in the Philippines, composed of 2,400 hectares, and it is divided into 4 segments. We have New Valley North, New Valley Central, New Valley South, and New Valley Heights. Currently, we are at New Valley North. Dito natin makikita yung mga malls natin, which are Solinat 1, 2, and 3. The newly opened Landers, SNR. We also have the man-made pond, yung may mga koi fish. And on our left side is the East Block. East Block is 11.7 hectares in size na purely for commercial. And yung right side naman natin, wala pang official announcement, but this will be our North Central Business District na in the future, ito yung parang magiging BGC natin inside New Valley. So imagine, you have your own BGC inside New Valley na nakalayo, nakausad yung ating mga residential. So in the future, sobrang tahimik po and very exclusive po yung ating mga residential areas. We are now here at Central Block. So ito yung nasa center ni New Valley, So ang kagandahan kay New Valley, kahit malaki siya, kahit consider siya as twice the size of Makati or 10 times the size of BGC, sa lahat ng developments niya, may mga commercial. So in the future, hindi mo kailangan magpunta ng New Valley North para lang mag-mall. Because like here sa harap natin, on our right side is the Central Block na ang unang gagawin sa kanya is Merrimart. And another one is the shop. Para siyang high-end commercial sa Baguio, yung ating yung para siyang Camp John Hay na gagawin na may mga retail stores, na yung mga restaurants, and possible in the future magkaroon dyan ng bank, ng another school. And on our right side, ayan yung street na yan, ayan yung papuntang Solara Park Stories, New Valley. It's the first ever pet-friendly condo in the Philippines under Avida brand, and all units with balcony. I-post ko din yung link sa baba, para sa naghahanap naman ng investment na condo here in New Valley. Meron din tayo niyan sa New Valley. Ang maganda kay New Valley, once you step out of your subdivision, nasa loob ka pa rin ng Ayala Development. Like this one, we are at New Valley Boulevard. Naka-underground na yung mga electric wirings natin. Ang feel niya, parang kang nasa ibang bansa. Yung mga clients namin sa ibang bansa, sabi nila, parang wala daw sila sa Philippines, Dahil imagine, nakahila rin yung mga puno. Tapos sa isang side natin, mayroong open space. Kumbaga, future expansion siya ng mga roads. Kumbaga, everything inside is within Ayala's plan. Meron siyang system, kaya lahat ng gagawin sa loob is organized na this time. And we are now heading New Valley South. But before that, on our left side is the Rockwell development. It's approximately 40 hectares, Yun nga, nabanggit ko sa aking video. People are asking, bakit daw may Rockwell inside New Valley? It's not inside New Valley. But technically, the last part ng property ni Rockwell is nakahiga along New Valley Boulevard. Knowing Rockwell, sobrang ganda din ng mga developments na ginagawa niya. May mga commercial din dyan. So it's like a win-win situation ng both big developers, Sa Rockwell resident, may enjoy nga si New Valley, and same with New Valley, may enjoy din natin si Rockwell. Dito na po tayo sa papuntang New Valley South, But etong pinakatumbok natin, nakalagay West Diversity Ave. Yung tumbok mismo na yan, yung mataas na part na yan, it's 10 hectares na alfresco mall. Kumbaga, nakadedicate na siya for mall purpose in the future. Imagine you have your own mall here sa part ng New Valley South. So, gaano ba kalaki yung 10 hectares? Si Market in BGC is 8 hectares. So, palakihin mo pa ng konti yun. But this time, more improved na siya. Kasi, ito yung more exclusive area ni New Valley. So, imagine, kayo lang yung magmamall sa area na ito.
And as you can see, may mga maliit na plants tayo, I mean trees, sa gilid ng ating road, no? So in the future, para siyang Nuvali Boulevard na magasanga-sanga yung mga puno. As you can see, naglagay na sila ng mga sand doon sa gilid, no? Bakit? In the future, yan yung magiging walk path natin aside sa provision ng ating road. So imagine ganun ka-systematic, no? Inside Nuvali, may sarili kang daan, malaki pa ang provision, may sarili kang walk path, and merong lagayan yung mga puno, ganun siya kaayos. And aside from that, here in Nuvali, we have schools sa labas, no? So bandang Solara Park, we have Xavier School. And dito naman sa loob, we have Everest Academy and Miriam College na by history, no? Kung sino yung mga properties na malapit na sa schools, these are the properties na mabilis mag-appreciate ang value. Like what happened in the University of the University Belt in Metro Manila, kaya taas ng property doon, kaya mataas ang value ng property doon because of the schools. We are now here at Hillcrest Estates, Nuvali. So, nasa part pa rin tayo ng Nuvali South. And yan yung magiging parang example ni Aberdeen Estates but more developed or more improved na this time yung ipapakita kong subdivision. Later, itry natin pumasok sa loob ng subdivision. At least ma-feel nyo lang yung ganda ng ambience sa loob and makita nyo yung mga sample na amenities na pwede nating i-offer. So, this is the newly opened Forest Avenue. So, this road is opened for Southdale and Aberdeen only. So imagine, ganito kalaking road, dalawang subdivision lang kayo mag-share. So sa gitna dyan, no, maglalagay tayo ng landscape. Sa gilid, no, mayroong mini garden, may walk path, and may provision for the trees para pa siyang Nuvali Boulevard in the future na nagkasanga-sanga lang din and magbibigay sa atin ng shadow sa lahat ng mga dadaan dito. So ito yung access natin going to Southdale and Aberdeen. So ito na po tayo sa pinaka-site. So this is the bridge, no, na nagko-connect ng ating old sa new projects in Nuvali. Yung right side is Southdale Settings Nuvali, at yung left side si Aberdeen Estates Nuvali. Yan yung pupuntahan natin para papakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung mga model houses that we offer sa Aberdeen Estates Nuvali. We are now here at Aberdeen Estates Nuvali, the last subdivision of Avida Land here sa part ng Nuvali South. As you can see, kung rinig siya sa video natin, sobrang hangin sa area, and ito yung subdivision natin na medyo high-end na siya, no? Kasi sa Avida, we have 3 categories when it comes to subdivision. Number 1 is village, pangalawa si settings, and ito si estates. Sa subdivision natin, ito yung pinaka-high-end. For the first time in this YouTube channel, no, we will be covering or we will be featuring yung ating house model sa Aberdeen Estates Nuvali, which is Erin. So ito yung exterior ng ating bahay, no? As you can see, sa property line natin, so ito yung pinaka-road. Mayroon tayong mini garden, no? Ito yung walk path at before pa yung property line mo. So ito yung property line. So super laki pa nung space, no, na inalat sa atin na hindi kasama sa binayaran po natin. So this is Erin model. As you can see, malawak pa yung lot natin. It sits at approximately 169 square meters sa lot area, no? Ito yung isa sa pinakamaliit na lot cut in Aberdeen, but of course, malaki pa din siya, no? As you can see, malaki yung sa gilid natin. Pwede kang dalawang car park dito. Sa actual deliverables natin, no, etong kinaapakan ko ng mga stones, kasama siya mismo sa ating turnover, no, sa ating actual deliverables. And of course, malawak pa yung gilid natin, malawak pa yung likod na pwede mo siyang i-maximize in the future. And dito naman sa entrance na ating Erin model, as you can see sa gilid natin, no, meron na siyang nakaabang dito na wirings for in case in the future magkaroon tayo ng mga e-bikes dito, knowing na this is an exclusive development. Ibang mga owners sa atin ayaw gumamit ng mga cars, no? Kumbaga kung iikot sila, e-bike na lang, at least you can charge your e-bike here sa side na ito. To explore more about this house model, let's go inside sa ating Erin model. Yan, no? As we go inside, we are greeted by the porch and foyer. So this can be your sanitation area, no? Sa pagpasok mo, sobrang maaliwalas agad, no? At hindi agad living area yung sasalubong sa atin. So pasok tayo. So we call this as open planning, yung space na nasa gitna, no? Kasi upon turnover, ikaw na bahala yung pwede mag-modify dito. So as you can see, we have very big windows, no? Kumbaga, ang concept namin dito is zero wastage. Ibig sabihin, wala kaming sinayang na space sa bahay na ito. Lahat na gamit natin. This side is our sliding door. You know, ang ginagamit nating glass dyan is tempered glass.
Ganun siya kaganda, no? And this side naman is yung ating stock room. So yung stairs natin na nagamit pa natin yung baba, no? Kasi most of our buyers here are nagbabike. So, pwede in the future maging lagayan to ng bike nila instead na nakalagay sa labas ng bahay. And dagdag ko lang din, no, on this side, we have the provision na rin for the cable and internet. So, ready for tapping na rin siya, yung auxiliaries po natin. This side is our kitchen. This is approximately 1.3 meters yung size ng ating cabinet. But sa actual turnover, this will be expanded hanggang dito. So ngayon na magkakaroon lang ng konting modification kasi medyo maigsi. But in the future, sa actual turnover natin, mahaba po yung ating lower cabinet. And on this side, this is your access way going to your backyard. Bakit po ba may ganito, no? Kung may front door tayo, we also have the back door. Para at least yung mga groceries natin in the future, hindi na po dadaan sa harap. So behind our door, no, is our circuit breaker. So may nakaabang na po dyan. Sa ating kitchen, no, dagdag ko lang din, we have this one, the GCFI outlet. So ano po ba ang purpose niyan? For example, nagluluto tayo or naghugas ng pinggan, natalsikan siya ng oil or ng water, automatically it will shut down for the safety purposes din ng ating mga homeowners. At the same time, sa ating laundry area sa likod, no, dito sa part na to, we also have the GCFI outlet din. So, malaking-malaki pa yung open space sa gilid, no? So, you can use this area to maximize din yung ating bahay in the future. So, malaking-malaki pa yan na setback sa ating bahay. Etong side naman, no, is our stock room. As you can see, no? So, this is too small to be called a maids room kasi it does not follow sa standard ng ating building code of the Philippines, no? However, this can be your coffee room or grocery room or pantry. Kumbaga, pwede mong gawin dito lahat kasi yung space na to is malaki pa din naman siya. But of course, we are Filipino. Sometimes, kahit ganito kalaking space, ginagawa talaga nating room. And this side naman is our toilet and bath sa ating first floor. Sige, pasok tayo. As you can see, no, yung ating tiles na ginamit dito is color gray na siya. No? Before sa mga old houses natin, ang ginagamit natin is cream color. But this time, gray na siya para mas high-end siya yung feel niya. No? As you can see, yung ating sink is floating na din. And yung brand na ginagamit natin, so for example, this water closet is American standard. So everything in here, no, is maganda na. And we have the provision for the water heater. So yan, single point siya, no, ready for tapping na din siya. Yan. And yung mga door natin, no, sa ating mga toilet and bath is PVC. Yan yung standard natin sa toilet and bath. Sa entrance part naman natin ng ating door, no, as you can see, meron tayong glass dito. So we have the free access of natural light from the sun. And yung door na ginagamit natin sa ating entrance is HDF or yung high density fiber. Ibig sabihin solid wood ito na alam natin na sobrang tibay and sobrang safe ng ating mga doors. And now, let's go to the second floor. As you can see, ano, sa mga stairs natin, maluwag na siya. No? Actually, pwede siyang two-way, pwede may paakyat, pwede may pababa. So, hindi sila magkasalubong talaga. No? And dito, as you can see, yung ating mga hand railings is metal na siya. Maganda yung pagkakagawa. And yung sa baba naman natin is wood na siya. So, kumbaga, kung i-modify mo siya in the future, konti nga lang yung gagawin mo. Kasi high quality na yung mga materials na ginagamit natin dito. So, we are now here at the second floor. So, gusto ko lang i-highlight itong area na ito, no? So, this one is what we call the flex area. Because this can be your working space or study area, or pwede mo siya maging small living area sa ating second floor. And at the same time, as you can see, may mga windows din tayo sa corner ng ating bahay. So as you can see, very maaliwalas talaga yung vibe ng bahay na ito. Yan. So ito yung first bedroom natin, no? Kumbaga more spacious na siya compared to the old videos natin na pinakita ko sa inyo sa mga old projects natin. And as you can see, malaki din yung windows natin dito. Yan. And we have the provision for the aircon. So, ito yung sa aircon natin. By the way, no, for the aircon naman, sa ating first floor is split type. And sa ating second floor naman, lahat is window type. And may mga nakaabang na rin tayo dito na outlet. At the same time, meron din tayong tinatawag na basement platform like this one. No? So, ibig sabihin,
in the long run, sa longevity ng ating mga flooring, hindi siya mag-aangatan, no? Kasi nakakatulong itong platform na to para maging intact yung pagkakadikit ng ating flooring sa ating bahay. And now, let's go to the second bedroom. So ito, no? Same din siya, spacious din siya, no? By the way, magkamukha lang yung size ng ating first tsaka second bedroom, no? It's 8 square meters. And same lang din naman yung makikita natin sa loob. Ayan. So as you can see, meron na rin tayong basement platform, malaki din yung ating window, and of course, meron tayong mga switch dito, no? Yung switch natin is 1.1 meters para in case in the future, may mga kids tayo, hindi na nila kailangan tawagin yung parents nila na mommy and daddy, patulong ako sa pag-on ng or pag-off ng ilaw. So ibig sabihin, very accessible na siya sa mga kids po natin. Ito naman yung ating toilet and bath sa ating second floor. So sa ngayon, no, dahil since bagong-bago pa lang yung bahay na ito, hindi pa na-install yung ating door. But of course, since na ongoing pa din yung improvement sa ating house model, just to give you an idea lang kung gaano kaganda si Erin pagkatapos siya, in the future, ikakabit din po yan. So same din, kung ano yung makikita natin sa baba, yun din yung makikita natin sa labas. And the floor to height ceiling of our toilet and bath is 2.4 meters. And sa baba naman natin, no, yung mismo living area pala is around 2.7 meters. So, ibig sabihin, kung mag-drop ceiling ka, maganda pa siya and malaki pa yung space niya. And sa part ng bahay na ito ako very excited, no? Sa ating master's bedroom. As you can see, super lawak ng ating master's bedroom, no? And marami kang mga windows. So, ibig sabihin, you have the more access of natural light and ventilation. As you can see, malaki yung mga windows natin. Kumbaga, ano na siya, no? Ready na siya to use, gamit lang talaga yung kulang. And also here, meron tayong sliding door. So same din, ceramic na siya. And paglabas mo, you have the very spacious balcony from that point up to this point. So imagine, no, you have your own balcony on your master's bedroom. And nakagandahan nito, lahat ng master's bedroom natin, sa lahat ng mga bahay, is facing the entrance of the house. Bakit po ano? Kasi alam ni mommy and daddy kung ano yung nangyayari sa tapat ng bahay natin. Kaya siya master's bedroom, no? Alam niya kung sino yung uuwi, alam niya kung sino yung aalis. And ang lahat naman ng ating mga inner bedrooms, yung bedroom 1 and bedroom 2, these are facing the street. This is the actual deliverables ng ating bahay pag na-turn over siya, no? Kumbaga, high quality na yung mga ginagamit natin na materials, maganda na siya, and kung i-modify mo, konting-konti nga lang yung gagamitin natin. And to give an idea on how we are going to design your unit in the future, in case na gusto mo siyang ipa-interior, no? Let's go inside to the dressed up unit ng ating Erin model para makita nyo kung gaano siya kaganda. This is the dressed up unit of Erin model, and tara, pasok tayo sa loob para makita nyo kung gaano na-maximize yung space and gaano ba kaganda sa Erin model kapag na-interior na siya. Sa pagpasok natin, no, ayan, ang una nating makikita is yung sanitation area. Hindi agad living area yung makikita natin, no. So, tara, pasok tayo. This side is your living area. Kumbaga, no, na-maximize talaga yung space. And by the way, the inspiration of this model unit is modern Filipino eclectic. Ibig sabihin, the design that we use in this particular house is modern na yung design niya, no? With touch of Filipino. Ano ba yung mga Filipino dito? Like for example, we use the rattan, the wood, yung ilaw natin, yan. So it's a Filipino product. And eclectic, ano po ba ibig sabihin nun? We are buying or purchasing products from different places in the Philippines. So that's what eclectic means. Ibig sabihin, it's a modern, Filipino modern eclectic na kasi Filipino yung nakatira dito. And this side naman is our dining area. As you can see, ano, na-maximize din yung space niya. Ayan. So dito, 6-seater yung ginawa niya, but you can create up to 8 to 10 seaters dahil malawak naman yung ating space. And dito, meron tayong sliding door going sa isang side ng bahay natin. And sa part naman na ito, ano, na dito ang ating storage room. So pwede mo siya maging lagayan din in the future. And punta naman tayo dito sa side na to. This one is our kitchen. Sa actual turnover natin, no, meron lang po tayong lower cabinet na pinahaba siya sa actual. But this time, naglagay naman ng upper or overhead cabinet
So nakita yung super haba din ng ating kitchen. And dagdag ko lang no, sa mga improvements na ginawa natin compared to the old house model, dito meron tayong horizontal window. So maganda siya no, kasi kapag pumasok siya ng sunlight, para siya magiging natural disinfectant sa ating kitchen kapag especially naiwanan natin itong basa. And side naman na ito ang ating toilet and bath sa ating first floor. So ayan no, spacious din siya no. So everything inside is yung ito naman yung mga original. Kumbaga naglagay na lang ng konti. In-improve lang siya ng konti. And this side naman is our pantry or yung stock room natin. So pwedeng lagayan ng mga groceries natin. And but yung iba nga, sabi ko nga, possible na gawin tong maid's room. Hindi siya recommended kasi medyo maliit lang siya. And whatever na pwede mong gawin dito is possible naman since ikaw naman yun yung may-ari ng bahay. And this side naman is our door going to the backyard or sa likod na part ng bahay natin. So, very spacious pa din siya, no? Malaking-malaki pa din siya. So, etong side na to, dito ka pwede mag-laundry, pwede mo siyang pwede gawing garden, and kumbaga, magagawa mo naman lahat yan pag na-turn over na sa atin yung ating bahay. Let's go to the second floor. Yan. As you can see sa ating stairs, no, for example, the hand railings na ginamit natin, it's the original material, pero ang iba lang sa kanya yung paint. So, kumbaga, dinesign talaga yung bahay na ito na konti niya lang yung i-modify natin kasi magaganda yung material sa ginagamit natin. And kanina, binabanggit ko ito na maximize yung space. Ginawa niya itong working space, di ba? The flexi area. So, na-maximize natin yung space na ito. Let's check the first bedroom, no? So, ito, naka-design siya sa bata yung titira, no? So, syempre, depende pa rin yan sa owner natin. So, ito, parang lalaki ata yung batang nakatira dito. So, ganyan yung pagkaka-design niya. Kumbaga, malaki pa yung space niya para magkaroon ka pa ng sarili mong cabinet. And let's check naman yung ating bedroom 2. For the bedroom 2, no, parang naka-design naman siya if yung nakatira natin na bata dito is babae. Ayan. So, kung makikita mo, merong guitar. So, parang ang hobby niya is music. And at sabi ko nga kanina, depende pa rin talaga yan sa gagamit ng bahay natin. And this side naman is yung ating toilet and bath sa ating second floor. Yan. So, same lang din naman to sa nakita natin sa baba kanina. And yung pinaka-excited akong ipakita sa inyo, no, kung gaano ba na-maximize yung ating master's bedroom. As you can see, super lawak ng ating master's bedroom na ang laki-laki ng bed niya. Tapos, merong window sa side na yon. Tapos, you have your own access going to the balcony. So, talagang may enjoy mo yung pagtira dito sa Aberdeen Estates New Valley. Especially, ang pinapromote ni New Valley is open spaces, greeneries, fresh yung air. So, dito sa Erin model, may experience natin lahat siya kapag meron kang na-purchase na bahay dito. Today is March 16. As of today, we only have less than 20 units left here in Aberdeen Estates New Valley. So possible, baka ma-upload ba to within 3 to 1 week pa, no? So most likely by that time, konti nga lang din yung mga house and lot. So para magkaroon ka ng more information about this property na in-offer ko, baka sakali, no, baka makahabol ka pa sa aming last development here in New Valley South kay Aberdeen, just send a message to my number 0961-462-2138. That's my iMessage, my WhatsApp, and my Viber, no? And don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell to be updated for our upcoming videos. So once again, this is me, Steve Singson, your property expert here in New Valley.